Sige po at tayo po ay mag-uumpisa na sa gawain ng Panginoon at bago ho tayo bago ho tayo mag-umpisa ay hingin natin ang presensya ng Panginoon sa programang ito at Lord na tayo dumulog sa Kanya. Lord, tunay kang dakila sa aming buhay, Lord, na kailanman ay hindi po kayo nagkukulang sa amin, Lord. Laging sapat ang inyong biyaya, Lord. Sa inyo po nagmumula ang lahat ng mga pangangailangan namin, ang lahat ng mga bagay, pati na rin po sa mga wisdom at sa mga aral na nagmumula sa inyo, Lord, na aming nagagamit sa pagdating ng mga pagsubok. At Lord, lagi kayong tapat sa aming buhay, Lord. At karapat dapat lang na kayo'y aming parangalan at itaas ngayong gabing ito. At Lord, patawarin niyo kami kung kami minsan ay nagkukulang sa inyo, Lord. Kung kami man ay nagkakasala at kung kami nagiging mahina, patawarin niyo kami. Linisin niyo ang aming puso't isipan nang makaharap kami sa inyo ng karapat dapat. At Lord, sa gabing ito, nagpapasalamat ho kami at nagkaroon huli kami ng pagkakataon upang pag-aralan ng inyong salita, Lord. Salamat ho sa mga biyaya nyo, Lord. Salamat ho sa mga pagpapala. Salamat po sa pagsama ninyo sa amin ngayon buong maghapon na lagi ho kayong nariyan, na hindi kayo nagkukulang sa amin, Lord. Lord, salamat po sa mga taong tumulong na kinasangkapan nyo para maisaayos ang mga programa na kayo mismo ang nagtalaga sa amin, na naghayag sa amin, Lord, na aming gawin. Salamat ho at naging successful po ang mga gawain na inyong ah, iniatang sa amin, Lord. At sa gabing ito, dinadalangin ho namin at kami taus-pusong lumalapit sa inyo na humihiling na muli po ay kami inyong samahan sa aming pag-aaral ng inyong mga salita, Lord. At kayo po ang manguna sa aming puso't isipan, Lord, nang maihayag namin ang mga mensaheng nagmumula sa inyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Lord, hayaan niyong kayo po ang kumilos sa aming buhay, Lord. Na sa inyo lang po kami palaging umasa. Na wag kaming maging panaya sa sarili naming kakayanan, sa sarili naming katalinuhan, dahil dahil once na kami po dahil po ngayon na kami nagtalaga ng buhay sa inyo, ay wala na kaming karapatan para magpasya sa aming sarili. Ang tanging kailangan na lang naming gawin ay sumunod sa inyo, Lord. At yun po, kahit po minsan ay mahirap, ay kailangan naming magtiis. At Lord, salamat po palagi sa inyong pagsama, na although minsan nabibigatan na po kami sa mga sa mga sa mga pinapagawa nyo sa amin, pero dahil po kasama namin kayo, nagiging mas magaan iyon, dahil kabalikat nyo kami sa mga pamatok. At Lord, salamat po. At ngayon pong gabi, sa inyo namin itinataas ang lahat. Sa inyo lamang po kami umaasa. At ito po ang aming dalangin ng may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus na inyong anak. Amen. At sige po, ako na po muna ang unang magbabahagi, at dahil po ako hindi nakadalo kagabi, ay ibabahagi ko rin ho ang aking napag-aralan
sa unang Pedro chapter 3. So dalawang chapter po ang akin. Chapter 3 at saka chapter 4. At ang sa akin po dito sa verse 1b. Sa gayon, kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat silang sumampalataya dahil sa inyong magagandang asal. Kahit hindi na kayo makagpaliwanag sa kanila, sapat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay. At ito pong mensaheng ito ay mensahe para sa mga babae na pasakop sa kanilang mga asawa. Pero ito pong mensaheng ito ay applicable po sa lahat, hindi lamang po sa mga babae. Dahil nga ang sabi dito na napakaganda po na kasi nga po sabi nga po action speaks louder than words. At kung makikita po ng ibang tao, lalong-lalo na po ng mga hindi pa mananampalataya, ang ating pamumuhay, ang ating pagsusumikap na mamuhay sa matuwid magiging matuwid na naaayon sa kalooban ng Panginoon. Na dahil yun nga po, yung ating sinisikap na mamuhay na malinis at karapat dapat sa paningin ng ating Panginoon ay doon natin mahihikayat yung mga tao na sumunod din ho sa atin, na tayo ay tularan nila. Dahil kung makikita nila na wala tayong linalabag na batas, na patuloy tayong sumusunod sa Panginoon, na lahat ay sinisikapan nating makasundo, na wala tayong inaapakang tao, na wala tayong naargabyado, na ngayon pag nakita po nila sa atin yung kung paano tayo kumilos, ay doon natin sila mahikayat. At yun nga po, at doon po magsisilbi tayong liwanag sa madilim nilang pamumuhay. At yun po ang makakahikayat sa kanila upang manampalataya rin sa ating Panginoon. At dito po kasunod ho nito yung sa chapter 7 verse 7, kayong mga lalaki, ito po ay applicable din po sa lahat. Unawain nyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa, sapagkat sila'y mas mahina, at sila'y kasama nyong tatanggap ng buhay na kaloob ng Diyos. Gawin nyo ito upang walang maging sagabal sa inyong mga panalangin. At yun po, ito po ay utos sa mga lalaki na maging malawak ang pangunawa sa kanilang mga asawang babae. At ito po ay applicable sa lahat, lalong-lalo na po sa ating mga mananampalataya na nagsusumikap na lumakad sa landas na ihinanda sa atin ng Panginoon, na unawain natin ang ating kapwa, na lalong-lalo na po yung mga hindi pa mananampalataya, dahil sila po ay mas mahina. At yun nga po, at tayo po ang makakaakay sa kanila kung patuloy tayong mamumuhay ng maayos. At yun po, at kasi nga po, napakahalaga po nung malawak na pangunawa. Kasi doon po minsan po kung tayo'y malawak ang pangunawa, doon natin na minsan na gagawa natin na tumayo sa kinatatayuan ng ating mga kapatid na hindi pa mananampalataya, dahil minsan sa ating buhay ay naging kagaya din tayo nila, na ganun, na noon ay namuhay din tayo sa kasalanan, kaya mauunawaan natin kung bakit sila ganun,
At gayon po, at magiging ano tayo, mas matyaga sa kanila kahit na minsan ang titigas po ng ulo nila. Minsan na ayaw nilang sumunod, pero kung tayo po ay magiging mas malawak ang pangunawa at mas matyaga sa pag-aano sa kanila, sa pagga-guide sa kanila. At ganun po, malaking bagay po kasi yun. At yun din po kasi ang tinitignan ng mga tao na sasabihin ng iba, oh, grabe naman si brother. Kahit na ang dami ng sakit na ulo na binigay ko sa kanya, ay nagtsatsaga pa rin siya sa akin. At doon po marirealize nila na tama pala yung ginagawa natin sa kanila. Na yun ang karapat dapat na mangyari. At doon marirealize nila na dapat pala sundin namin to kasi wala naman siyang pinakita sa amin na hindi maganda. Lahat naman ng ano namin ng ginagawa yung lahat ng mga itinuturo sa amin ay para rin naman sa ikabubuti namin. At yun po, napakahalaga po nung ano. At kasi nga po talaga kung tayo magtsatsaga ay dun tayo mas maano po, mas fulfilling pagka ganun. Yung mga tao na talagang ang hirap i-win, pero sa bandang huli pala ay ano ay ay mapapasunod din natin ayon sa kalooban ng Panginoon. Na napakaganda ho nung ganun. At, at dito naman po sa verse 10, ang title ho dito ay yung paghihirap dahil sa paggawa ng matuwid. At ang nakasaad ho dito ay ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay. Ulit. Ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila'y pigilan sa pagsasabi ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat mamutawi. Ang masamay iwasan na at ang gawin ay ang tama at ang laging pagsikapan ay buhay na papayapa. At ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon, ang kanilang panalangin ay kanyang pinakikinggan, ngunit ang masama ay kanyang sinasalungata. Pasensya na po at medyo mahina po ang pangunawa ko sa mga tula. At basahin ko na lang po yung pasensya na po. Yung verse 8 hanggang 9. Nakasaad ho dito. Sa madaling salita, magkaisa kayo at magdamayan. Magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at mapagpakumbaba. Huwag niyong, yun po, dun po muna. Sa madaling salita, magkaisa kayo at magdamayan. Yun. Magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at mapagpakumbaba. Ayun po, at tulad nga po nung sinabi ko sa inyo, kaya po talagang napakahalaga ng pagiging maunawain natin. At syempre, dapat kalakip no na mapagpakumbaba rin tayo yung way natin, yung approach natin ng pagtuturo sa kanila ay dapat mahinahon tayo na huwag naman tayong aabot sa point na minsan susumbatan natin na ayan, hindi ka kasi sumusunod. Pag ganun po kasi ang approach, hindi maganda. At minsan, nami-misinterpret nila na masyado namang pinamumukha sa amin na hindi ho maganda yung ganun. Dapat lagi gayahin natin ang mabuting halimbawa ng Panginoong Hesukristo kung paano siya nagturo sa mga tao nung siya ay nagkatawang tao pa, nakasalumuha yung mga sumusunod sa kanya, na siya ay nagtsatsaga na walang panunumbat na ganun po. At yun po, at tayo naman po bilang mananampalataya, magkaisa tayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid. At yun po, bilang
dapat po sikapin natin na magkaisa tayo ng puso't isipan. Nagayahin natin kung paano mag-isip at kung paano kumilos ang ating Panginoong Kristo para magiging isa tayong katawan. At yun nga po yung napag-aralan natin noon. Tayo ay nasa isang katawan at ang Panginoong Hesus ang ulo. Tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan. At yun po, at lahat tayo ay may kanya-kanyang function. Lahat tayo ay kung halimbawa mayroong tao na mamaya kasi po sa verse 4 sa chapter 4 ay may tatalakay po natin. Napakahalaga po noon na magkaisa na at magdamayan na ayun sa magdamayan naman ngayon napakahalaga ho noon na minsan pagka napakahalaga na halimbawa pagka tayo minsan ay nanghihina na i-share din natin sa ating mga kapwa mananampalataya yung pinagdaraanan natin para madamayan nila tayo. At damayan din natin yung mga kapatid natin na ganun din ang kinaanuhan para mas maging magaan para sa kanila kasi ayun po nagiging tayo kumbaga para bagang yun tinutulungan natin sila sa parang moral support. Malaking bagay po kasi yung moral support sa kapwa na minsan yun lang pala yung kailangan para mas lumakas yung loob nila para magpatuloy sa paglakad sa landas na ihinanda ng Panginoon para sa bawat isa. At napakahalaga po nung tayo ay nagdadamayan. Malaking bagay po yun. At dahil po sa pagdadamayan na yon, mas nagiging accurate kung ano po yung ipagpe-pray natin sa ating mga kapatid. At napakalaking bagay po nung prayer para sa ating mga kapwa. Yung pag-i-intercede, malaking bagay ho yun. At malaki yung naitutulong nun para ayun po, malaki po ang naitutulong nun. At dito po, sabi nga po dito at dito nga kasunod pa ho pala yung 9 po. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip pagpalain nyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. At yun po, di ba nga po, kagaya po ng ating Panginoong Kristo na di ba po, nung nabubuhay siya, kung ano-ano pong masasama ang ginawa sa kanya. Na yun po, pinagmalupitan siya, pinahiya siya sa maraming tao. Tapos ayun nagdusa siya dahil sa pagpasa ng krus na at kahit na po gaano karami na yung ginawa na masasamang bagay sa kanya, hindi niya ginantihan ng masama yun. At tumahimik na lang siya. At nagpatuloy. At yun po ang dapat nating tularan. At huwag niyong sumpain. At yun po, at yung mga taong kahit na po nung wag niyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip pagpalain niyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. At yun po, alalahanin po natin na tayo ay tumanggap ng pagpapala sa Diyos at kailangan nating ibahagi yun sa iba. Hindi ho tayo sisidlan ng kasalanan na ng sumpa, kumbaga. Hindi tayo kakasangkapanin ng Diyos para i-judge yung ibang tao. Ang trabaho lang ho natin ay pagpalain ng ating kapwa. Yun, na tayo po mismo maging pagpapala po tayo sa ating kapwa. Napakalaking bagay ho nun.
na maging sisidlan tayo ng Panginoon ng pagpapala para maibahagi sa iba, na kahit na minsan na kung kahit na puro masasama na lang ang ang binibigay sa atin ng ating kapwa, ay matuto tayong ipanalangin sila para sa kanilang ikabubuti. Na ganun po lagi ang maging mindset natin, na dapat ang i-aim natin ay yung kung paano maliligtas yung taong iyon despite sa mga masasamang ginagawa nila sa atin, na gantihan natin ng kabutihan yung masasamang ginagawa nila sa atin. Napakalaking bagay ho nun. Ayun. At sabi nga ho dito sa verse 13 na, at sino naman ang gagawa sa inyo ng masama kung masigasig kayo sa paggawa ng mabuti? At sakali mang usigin kayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pinagpala kayo. Huwag kayong matakot sa kanila at huwag kayong mabagabag. Yun nga po. At yun po ang bunga ng pagpapalaganap ng kabutihan sa ating kapwa. At although minsan talaga minsan dun po natatauhan ng tao na ayun po, kahit na minsan matatauhan sila kasi grabe itong taong to, puro masasama ng ginagawa ko sa kanya, pero puro kabutihan pa rin ang sinusukli niya sa akin. At yun, minsan sila na rin ang magsasawa na gumawa ng masama sa atin. At yun po, at kung dumating man sa point na na talagang matigas ang puso nila, sila na lang ang iiwas sa atin. At gayon, pero kung ayun po, mangyari nawa ang kalooban ng Panginoon palagi, na sa paggawa natin ng mabuti sa kanila despite sa patuloy na paggawa nila ng masama sa atin, mangyari po na magkaroon sila ng change of heart, na maantig din yung puso nila, na matauhan, na ayun, na maging na ayun, na maano sila, na matauhan, na yun na rin po, kasi ang na po yun, Panginoon na po ang kikilos sa kanilang buhay para sila na mismo ang lumapit sa Panginoon at magsisi sa lahat ng mga ginagawa nila sa atin. At sabi nga ho dito, at sakali mang usigin kayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pinagpala kayo. Yun po. Huwag kayong matakot sa kanila at huwag kayong mabagabag. Yun po. At kasi nga po, isa po sa mga self-inflicting pains yung takot na yan, na natatakot tayo sa mga bagay na hindi naman totoo, na wala namang maidudulot na masama sa atin. Kasi although ganyan, mayroong mga tao na magbabanta sa ating buhay, pero wala na naman ho silang magagawa, kasi tinanggap na natin ng Panginoon at namumuhay na tayo ng ayon sa kanyang kalooban, na ano man ang mangyari sa atin, naandun na ang pangako sa atin ng Panginoon na buhay na walang hanggan. At hindi na nila po, wala ho silang kapangyarihan para bawiin yun sa atin. Kahit na patayin nila tayo, kahit na pahirapan nila tayo, kung tayo ay maninindigan sa ating pananampalataya, hindi ho tayo mapapahamak. At kaya wala ho tayong dapat ikatakot, kahit na minsan na pagbantaan tayo na, wag na kayong babalik dito, ganun. Kung pag bumalik kayo dito, papatayin na namin kayo. Hindi. Wag tayong matakot na ganun. At tayo manindigan. Maging matapang tayo na harapin lahat ng mga pagsubok. At pati na rin po yung pag-uusig na yun. Kasi nga po, 'di ba, ang ginawa po ng mga apostol noon, 'di ba?
sila po ay nangaral at yun pinaghahagupit sila ng ilang beses at ayun pinagsabihan na wag na silang sige umalis na kayo at wag na kayo uling mangangaral. Pero hindi po sila nadala. Kung sa halip pa, sa halip nun, natuwa pa sila at tuwang-tuwa silang nagpuri sila sa Panginoon at Lord salamat po at kahit papaano ay naranasan namin kung gaano po kayo ah, kung gaano kayo nagdusa para sa aming mga kasalanan at ngayon po nararanasan na rin namin. Salamat po Panginoon. Ganon. Tapos ayun, patuloy pa rin ho silang nangangaral at alam naman ho natin na halos lahat po ng mga mga apostol, hindi, parang lahat po talaga, lahat ng apostol ay dumanas at namatay dahil sa panguusig. At yun, ikinamatay nila at ayun at yun po at lagi nating isipin na karangalan para sa ating mga tao na mamatay para lamang sa ating Panginoon na ayun po napakalaking bagay ho nun. Karangalan po yun para sa atin na mamatay para sa Panginoon. At ayun po tapos dito pa po sa verse 17, higit na mainam na kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. At ayun po, talagang mas maganda na ho yung magdusa tayo sa paggawa natin kaysa naman magdusa tayo dahil sa mga consequences na mga mali nating ginawa dahil sa mga ating mga kasalanan. Mas mahirap pong tanggapin 'yun. At yun po, talagang kaya po na pag po tayo nagdurusa dahil po sa pagsunod natin sa ating Panginoon, sa paggawa natin ng mabuti, dapat nating ikagalak iyon dahil nakikibahagi tayo sa mga paghihirap na dinanas ng Panginoon noon at napakalaking bagay ho nun. At dito na po tayo sa chapter chapter 4 ng unang Pedro. At dito po ang title ho dito ay ang panibagong buhay. At dito lang po ako kasi po itong panibagong buhay ay mula verse 1 hanggang verse 6. At ang akin ho dito ay yung chapter 2 at chapter 3 lang. At kaya mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa pagnanasa ng laman. Sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga hentil. Kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi na sa pagnanasa ng laman. At yun nga po kasi yun po yung main point dun dahil nga po tayo ay tumanggap na sa ating Panginoong Jesucristo ay talagang requirement na sa pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo, kalaki po nun ang pagtalikod sa kasalanan. At yun po, sa pagtalikod natin ng kasalanan ay may iwasan na natin na yung mga pagnanasa ng ating laman. At ang lagi na lang nating asamin ay yung mga pagnanasa ng ating espiritu. At alam naman po natin ang pagnanasa ng ating espiritu ay yun lamang masunod kung ano ang kalooban ng Diyos at magawa kung ano yung kalugod-lugod sa kanyang harapan. At ayun po. Tsaka yun po kasi po ganito po yung naging aral sa akin na kasi nga po dati nung ako'y namumuhay pa sa kasalanan dati nakakapag-aksaya ako ng pera para sa pagbili ng
items para sa ikalalago ng aking paglalaro. Pero ngayon, naging ano sa akin, naging parang parang ano ko, para bagang panata ko baga na kung gaano ka ano kung gaano ko kawaldas sa wala namang kabuluhang bagay, magiging gano'n na lang din ako sa para sa gawain ng Panginoon. Pero dapat sa akin naman po, dapat maging matalino pa rin po ako sa pag, pag ano, pag-spend ng mga biyayang pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Kasi kung hindi ako magiging matalino ay hindi ko masusustain yung pagtulong sa ministry at sa church. At dapat po talaga balanse ho yung gano'n na dapat magsubi lang ako ng kung anong kung hanggang saan lang ang pwede kong itulong sa tuwing aani ako na gano'n, kailangan ho maging matalino talaga lagi. Para kasi kung magbibigay tayo ng todo na lahat 'yan. Kumbaga parang sa sugal, mahirap ho yung gano'n at tayo ang mawawalan at tayo mababaon sa utang. Sa kaya dapat maging matalino tayo sa pag-spend ng ating pera. At kasi nga po ang pera ay ginawa para makatulong sa ibang tao at para maging means ng palitan ng mga biyaya. At yun po, dapat at wag po tayong masilaw sa kayang ibigay sa atin ng sanlibutang ito dahil wala hong magagawa ayon sa atin. Ang tanging lagi nating pahalagahan ay yung mabuting balita ng Panginoon at yung kanyang pangako na buhay na walang hanggan. At yun po sa naman po sa mabuting pangangasiwa sa mga kaloob ng Diyos at nakasaad po dito na sa unang Pedro chapter 4 verse 8, higit sa lahat magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay hindi na po ito. Verse po pala, supporting verse lang po pala yan sa nakaraan pong aralin. Dito po tayo sa verse 10. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin nyo sa pakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob ng Diyos sa inyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya ay papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. At ayun po, maging tayo, yung maging wise tayo. Katulad nga po ng sinabi sa atin. Kalalaki po nun, hindi lang sa pera, pati na rin po sa mga kaloob sa atin ng Panginoon. Dapat gamitin natin sa tamang pamamaraan yung mga kaloob na na binigay sa atin ng Panginoon. Na gamitin natin yun ayon sa kanyang kalooban. Na yun nga po, kung tayo ay para po sa kapakinabangan ng lahat ang kanyang tinanggap na sa bawat sa inyo. At ayun po, maging efficient tayo sa lahat po ng mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. At gawin natin lahat ng bagay, yung mga pinagkaloob sa atin ng Panginoon, para sa ikalulugod ng Panginoon. Na, ayun po, ang mga yun nga po, kung tayo ay binigyan ng kaloob ng Panginoon para mangaral ay kesa ayun ho. Pero kung ang profession ay isang teacher na sa isang school, hindi naman masama na magturo ng ayon sa profession nila, pero dapat matuto pa rin silang mangaral
magturo din ng patungkol sa mga mensaheng nagmumula sa Panginoon. Malaking bagay ho yun. Dapat yun po ang maging priority natin na gawin na sa ating mga pagtuturo ng patungkol po sa mga tungkol dito sa sanlibutan, halimbawa patungkol sa mathematics na ganyan, o di kaya naman patungkol sa accounting, mga ganon, mga tapos sa business, ganon. Dapat lagi po nating maisisingit yung mga aral na patungkol sa salita ng Diyos na nagmumula sa Panginoon. Dapat lagi sa kahit saan pong larangan, lagi nating maisisingit ang mga aral na ating natututunan sa ating Panginoon, sa ating pagsasaliksik ng kanyang salita. Dapat lagi pong kalakip nun. At ayun po, at kung tayo ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa inyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Hesukristo. At yun po, yung sa lahat ng bagay, kung tayo maglilingkod sa ating sa halimbawa, nagtatrabaho ako na kumbaga maglingkod ako sa aking amo na parang ang Panginoong Hesukristo ang aking pinaglilingkuran ng may buong katapatan. At yun po, kung gagawin natin ho yun, eh, magiging papupurihan tayo dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na magiging huwaran tayo sa ibang tao. At tayo pamamarisan na ayan, taong yan ay lingkod ng Panginoon kaya niya nagagawa yan. Napakalaking na nakakaano po yun, nakaka-proud po na ganun na mayroon po tayong mga kapatid na mapaparangalan dahil po sa biyaya na ipinagkaloob ng Panginoon. At ayun po, dito naman po sa pagtitiis ng Kristiyano, mga minamahal, sa verse 12, huwag na kayong magtaka sa mabigat na pagsubok ninyong dinaranas na parabang ito'y pangkaraniwan. Di pangkaraniwan. Yun po. Kasi nga po, bilang po tayo yung mga mananampalataya, i-expect na po natin yung mga mabibigat na pagsubok. Dahil alam naman po natin na dahil po tayo ay mga lingkod ng Panginoon. Siyempre, ang ibibigay po sa atin ng Panginoong ang ipapahintulot na pagsubok na mangyari sa ating Panginoon. Siyempre, yung mga mabibigat kasi alam niya na mapagtatagumpayan natin 'yon. At yun po, magalak tayo sa inyong pakikibahagi sa hirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Yun po. Kasi nga, yun nga po, sige po, kasi po nabanggit ko na rin to kanina na magalak tayo sa pakikibahagi natin sa mga paghihirap na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay At dito po sa verse 19 sa huli, kaya nga ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. At ito po ang paalala sa atin, ang pinakamagandang paalaala sa atin sa ating mga pagdurusa dahil sa pagsunod natin ng Panginoon, sa Panginoon na kahit na po lagi tayong wag mawawala yung maging matibay ang ating ang pananampalataya sa ating Panginoon, na lubos tayong magtiwala na kahit na mahirap ganyan, na wag tayong mag-aalinlangan
sa kayang gawin ng Panginoon. Dahil kahit kailan po hindi nagkulang ang ating Panginoon. At dahil siya po ay tapat at sumusunod sa kanyang mga pangako. At alam naman po natin ang pangako niya sa atin na kapag tayo ay sumunod sa kanya ay makakamit natin ang buhay na walang hanggan. At yun po ang napakagandang ang pinakamahalagang mensahe dito na sa gitna po ng ating mga pagsubok ay magpakatatag tayo palagi. At ayun, lagi tayong magtiwala na kahit minsan parang ang hirap-hirap na para bagang minsan kung aasa lang po tayo sa sarili nating kakayanan, parang wala nang pag-asa. Parang wala. Pero kung tayo laging sa Panginoon titingin, hindi po tayo mawawalan ng pag-asa. Dahil wala pong imposible sa Panginoon. Kasi nga po, nagawa na nga po ng ating Panginoong Jesucristo na ialay ang kanyang sariling buhay. Maligtas lang po, matubos lang po ang ating mga kasalanan. Ano pa kaya yung mga kahilingan natin, yung mga pangangailangan natin sa araw-araw? Walang-wala ho yun sa nagawa ng ating Panginoon. Kumbaga parang maning-mani lang ho sa Panginoon yun. Na kaya niya pong ibigay yun lahat. Kasi yun na po ang pinakamalaking regalo sa atin ng Panginoon, na ialay ang kanyang buhay para tubusin ang ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Wala na pong tatalo doon sa sa sakripisyong ginawa ng ating Panginoon para sa atin. At lagi natin pong pahalagahan yun. At yun po lagi ang ating tignan. Na kung nagawa man niyang ibuwis ang kanyang buhay para sa atin, ay ano na lamang yung hilingin natin na malagpasan yung mga pagsubok na ating pinagdaraanan. Kasi hindi naman nagtatagal yung mga pagsubok na yan. Yan ay lumilipas din. At pag napagtagumpayan natin yung mga pagsubok na yan, ay mas doon mapapatunayan ang ating pananampalataya sa Panginoon. At doon mas magiging matibay tayo, mas magiging matalino tayo, mas magiging wais tayo. At sa susunod, ayun po, talagang mas mapapatunayan natin kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating buhay at kung gaano siya kadakila at kung gaano siya katapat na ngayon. At lagi tayo magtiwala sa Panginoon. At yun po ang mensahe sa akin ng Panginoon ngayong gabi. At nasa Diyos lahat ng papuri, pagdakila at pasasalamat, Lord. At salamat po sa pagsama niyo, Lord. At sige po, at ang sunod naman po ay si Sis Biena. Sige po, salamat po sa ating Panginoon. Wait lang. Sige po, salamat po sa ating Panginoon. At ngayon po ay nasa 1 Peter chapter 4 na po tayo. At ang napili ko po ay verse 1. Sinasabi po dito, verse 1 hanggang 2 po. Sabi po dito, dahil naghihirap si Kristo sa katawang tao, dapat ihanda rin tayo maghirap sapagat hindi gumagawa ng kasalanan at tao magpipili sa hirap. Sabi po sa verse 2, hindi na siya sumusunod sa masasamang ugali, kundi sumusunod
Kristo, naghihirap. Siya po yung laban, siya yung pinahirapan. Siya yung ipinabog sa krus para sa ating mga kasalanan. Kaya naman po tayo bilang lingkod ng Panginoon, kailangan natin ipagtiis. Ipagtiis tayo dun sa hirap na dinanas ng ating Panginoon. Hindi ko po sinasabi dito na ipagtiis tayo na gaya na nangyari sa Panginoon sa Kristo, na ipako din tayo sa krus. Hindi po yun yung ibig sabihin dito. Nais po ng Panginoon tayo bilang lingkod ng Panginoon. Marami tayong nararanasan, marami mga circumstances, mga pangyayari, hindi maganda, mga problema. Marami pa pang iba tayong pagdadaanan dito sa mundo na ginagalawan po natin. At sa dito ginagalawan po natin dito sa mundo ginagalawan natin. Ito ay pasama kaya talagay sa akin. Pag nandun, mas lalo tayo lumalapit sa ating Panginoon. Nandun, hindi titigil ang kaaway para ilayin tayo sa ating Panginoon. Nais po itong naman ng ating Panginoon dito. Nais at kapahayag niyo po ng ating Panginoon. Sabi nga po, napaliwanag po ng gusto iparating sa atin ng Panginoon. At sabi dyan, bagong buhay. Dahil sabi saraan po natin mga pagkaralan, hindi po nandun na karaniwan madalas natin napagbubuhay po lang ay share kung naging ating Panginoon, yan naman sakripisyo ng Panginoon. Paano siya nagtiis, kung paano natinis yung mga pinagdaan. At ganun din naman po tayo bilang lingkod ng Panginoon. Sabi nga po kanina, given na sa atin yung mga problema, lalo na pag lalo tayo lumalapit sa Panginoon, doon talagang ibibigay ang kaaway para titigil ang kaaway para ilayin tayo sa ating Panginoon. Kaya naman po palagi natin naisin sa bawat araw ay palagi natin lagi tayo makasunod sa ating Panginoon. Sabi nga po dyan sa Kristo, hindi na siya sumusunod sa masasama niyang mundo, kundi sumusunod na siya sa kalooban ng ating Panginoon. At minsan po ito yung nagiging problema sa ating pinalingkod ng Panginoon. Nang po na nahihirapan tayo na palagi masunod yun sa kalooban ng ating Panginoon. Yung ba minsan, hindi madalas, hindi natin madalas na hindi nasusunod, yun yung nagiging problema, hindi nasusunod yung kalooban ng Panginoon. Kaya nandun na nagkakaroon ng nandun na pag hindi nasunod yung kalooban ng ating Panginoon, nandun na nagkakaroon ng consequence sa mga maling decision po natin na gagawa. Kaya nandun na, kaya naman ipag-tiis tayo sa ating Panginoon. Nandun na dahil para matapos tayo sa ating kasalanan. Pagtapat sa ating Panginoon sa Panginoon. Salamat po sa Diyos po yung pinakamataas sa pagpupuri. Amen po. Totoo po yun. Kaya po talagang napakahalaga po na sa lahat ng ating panalangin ay lagi dapat kasama na kasama dapat sa panalangin yung sa lahat po ng aking gagawin, sa lahat po. Ang tanging nais ko lamang po ay masunod ang inyong kalooban. Hindi ang kalooban ko, kundi ang inyong kalooban, Panginoon. Kasi po, kung tayo'y magpupuli submit sa ating Panginoon, ay hindi ho tayo magkakamali at hindi na ho tayo magkakasala. Kung although, hindi na po tayo magkakamali kung lagi po tayong susunod sa ating Panginoong Hesus. At yun po, napakahalaga po na dapat yun lagi ang ating tignan, yung kalooban ng Panginoon. At although minsan may mga plano tayo sa ating sarili, pero kahit na may plano tayo sa ating sarili, ang Panginoon pa rin ang magpapatupad ng mga kung ano man yung plano natin sa buhay. Kasi alam naman ng Panginoon kung aligned yung ating mga plano sa plano niya. At
Kasi nga po, tulad nga po nung napag-aralan namin kanina sa anniversary, sa tuwing tayo yung nananalangin, may may tatlong sagot ang ating Panginoon sa atin. At yun. Ang una ay oo. Sige, sige. Sige, yes. Yes ang tanong ko, ang sagot ko sa iyo at gagawin ko kung ano yung iyong kalooban. At kung no naman ang sagot, ibig sabihin nun, may ibibigay siyang mas mabuti at mas magandang bagay sa atin. At kasi nga po, binibigyan tayo ng redirection ng Panginoon. Kasi yung palang hinihiling natin ay hindi naaayon sa kanyang kalooban, kaya may mas ibibigay siya sa ating mas magandang bagay. At yun dapat lagi ang ating hanapin, na mahanap natin kung ano ba talaga yung kalooban ng Panginoon sa atin. At ang huling-huli naman pong sagot niya ay yung maghintay ka. At sa ating paghihintay at sa ating matyagang paghihintay at pagtitiis, at doon ibibigay sa atin kung ano yung the best sa atin. At kasi nga po, yung mga na the best things in life, ah ayun nga, lahat ng ang magagandang bagay ay nakakamit ng mga taong marunong maghintay. Yun po, at yun po ang mensahe ng Panginoon. At kaya po napakahalaga na sumunod lagi sa kanyang kalooban. At kasi po minsan talaga, ah, talagang kailangan tayong maghintay kasi hindi ibibigay sa atin ng Panginoon yung ating mga kahilingan hanggat hindi pa tayo handa. At process po yan. At sa paghihintay natin, unti-unti ho tayong hinuhubog ng Panginoon para maging karapat dapat tayong tanggapin yung mga hinihiling natin sa Kanya. At ayun po, salamat ho uli sa buhay ni Sis Biena, ng ating kapatid. At ang sunod naman po ay si Sis Ira. Sige po, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa, lalo tigit po ay sa Panginoon. Yung sa akin po ay sa 1 Peter chapter 4 verses 12 to 13. Sabi po dito, mga minamahal, huwag kayong magagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na maring ang nangyayari sa inyo hindi karaniwang bagay.
At ayun po, salamat po sa buhay ng ating kapatid at totoo po yun. Dapat po tayo laging magtiis sa lahat ng mga pagsubok na ating pinagdaraanan. At hindi lang po ayon po sa napag-aralan namin kanina, sa anniversary, hindi lamang po sa paghihirap dapat tayong magtiis. Pati na rin po sa mga pagkahalimbawa, sobrang sagana na natin. Ayan, minsan umaapaw na yung pagpapala sa atin ng Panginoon. Dapat marunong din po tayong magtiis ng ganun. Na wag tayong madadaya ng kaaway na na gamitin na sa walang kapararakang bagay yung mga biyayang pinagkaloob sa atin Panginoon, na maging matalino tayo sa paggamit ng mga biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, na wag tayong magiging mayabang, maging humble lang tayo lagi, kasi lahat naman pong yan ay nagmula sa Panginoon, at kung tayo hindi magtatapat sa Kanya, sa isang iglap kayang-kaya pong bawiin yan ng Panginoon. At yun po, kasi kalimitan po kasi pagka yung mga taong sobra-sobra na ang sobra-sobra na ang pagpapala, ayun, na ano na sila, naging kampante na sila. Akala, akala nila kaya na nila kahit wala ang Panginoon, pero hindi po ganun yun. Dapat po lagi tayo sa hirap man o ginhawa ng ating buhay, dapat humingi po tayo ng gabay sa Panginoon para wag tayo magkamali at makasunod palagi tayo sa palatuntunan ng ating Panginoon. Yun po, at napakalaga po nung bagay na yun, na palagi tayo magtiis at maging matalino sa lahat ng oras. At ang lagi nating asahan ay yung katalinuhan na nagmumula sa Panginoon, at hindi po yung talino na sa sarili lang nating kakayanan. Kasi po, kung sa sarili lang po tayo aasa, ay magkakamali po tayo. At lahat po ng ating pagkakamali ay may konsekwensya. At dapat lagi tayo maging maingat. At yun at magagawa ho natin yun, kung lagi tayong hihingi ng patnubay sa ating Panginoon. At yun po, salamat ho uli sa buhay ng ating kapatid. At ang susunod naman po ay si Siski Ax. Siski Ax, nasa biyahe po kayo? Sige po. Nasa biyahe pa po kayo? Ang basahan. Sige po. At ngayon po ay nakapagbahagi na ang lahat. At kakauwi lang po kasi hindi pa nakapag-ready. At yun po. Sige po. Ngayon pong tapos na ang ating gawain. Ang gawain na itinanim sa atin ng Panginoon. Ngayon ay hinihilingan ko po si Sis Ira para pangunahan tayo sa pangwakas na panalangin. Sis Ira, ano po? Closing prayer po. Sige po. Sige po, tayo po ay nakapuna sa panalangin. Panginoon, pinupuri at pinapasalamatan ka namin ng Diyos. Salamat po sa buhay, kalakasan, patuloy mo pinagkakaroon sa bawat isa sa amin. Salamat po sa inyong mga salita. Salamat po sa aklat ng unang Pedro, chapter 4, Panginoon. Patuloy nga po na lahat ng ingat tumawag sa aming
Amen. At sige po at tayo po ay makakapagpahinga na. At God bless po sa lahat. At good night. God bless po. Wait, si ate, pagkayang naman tinawag. Opo, opo. Pasensya na po at parang ako po yung may sipon kaya medyo malabo po ang hindi ho masyadong makahinga eh. God bless. God bless po. Good night.